Sabi nga nung kawikaang English, you are the master of your faith, you are the captain of your soul. Sa Biblia yun, na nakasulat na ang buhay natin sa libro, parang meron ng script. Kung ano lang yung sabihin ng direktor, yan sasabihin, di ganun, di totoo yun. Totally, meron tayong tinatawag na free will. May free will tayo. Nasa Biblia. 30:19 ng Deuteronomio. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Pwede ka mamili. Ang langit at ang lupa, ang saksi ko sa'yo na dalawa sa harap mo, isang buhay, yung isang panig kamatayan, yung isang panig pagpapala, yung isang panig sumpa. Kaya sabi ng Diyos, kaya't piliin mo ang buhay. So meron tayong karapatang mamili. Pero ang rekomendasyon ng Diyos, piliin mo yung nasa kanan, yung buhay, yung pagpapala. Kaso meron tao. Kaya nga sumama ang pinili, yung kaliwa, yung sumpa, yung kamatayan. Kaya maliwanag dyan sa talata na yan, hindi tayo artista. Sabi nga nung kawikaang English, natatandaan ko nung grade 4 ako, you are the master of your faith, you are the captain of your soul. Sabi nung kawikaang narinig ko sa school. Yun din ang sabi sa pasyon. Sabi sa pasyon, gayon nga ni itong araw, hanggang ika'y nabubuhay. Kusang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man. Itong pasyon, kinopya ito ni Padre Mariano Pilapil sa Biblia. Ginawang parang patula, kinakanta naman ng mga Katoliko pag mahal na araw. Sabi sa pasyon, at dili nga magwiwi ka, ang Diyos po ong dakila, totoong magpapabaya, matuwid ka, matmalisya, ay araw mo alibhasa. Subalit ka pag nalago, hiningang luhang marupok ng katawan mong mairo. Ang araw mo'y matatapos, ang iirang sa Diyos. May free will ka mamimili ka Hindi nga magwiwi ka, ang Diyos po ang dakila. Hindi naman pag gumawa ka ng masama, makakarinig ka na ng kulog. Tapos magsasalita sa iyo ang Diyos na mabingi-bingi ka. Walang ganun. Pababayaan ka lang ng Diyos mamili. Ngayon, pagdating nung araw ng paghuhukom, lahat nung ginawa mo na ayon sa iyong kalooban, sumunod ka sa Diyos o hindi ka sumunod, nakalista na yon, araw-araw nililista yon. Yun ang magiging batayan para ikaw ay hatulan kung maliligtas ka o hindi. 20:12 ng Apokalipsis. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit,
na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. May mga aklat ang Diyos na sinasabi rito. Merong isang aklat ng buhay, tapos may mga aklat na magiging basehan ng paghatol. Kung ano yung ginawa mo, ibabatay doon sa mga aklat. Yung mga aklat na yun, yun ang mga aklat ng Biblia. Sa mga aklat ng Biblia, ibabatay kung ano ba sinabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang mangangalo niya. Nakita doon sa aklat ng buhay mo, 1939, nangalon niya ka. Tapos, 1942, nangalon niya ka uli. 1949, nangalon niya ka uli. 1960, nangalon niya ka uli. 2018 80 anyos na yung nangangalon niya pa rin. Bubuksan ngayon yun, lahat nung nakasulat dun sa aklat ng buhay. Ibabatay ngayon dun sa aklat na siyang Biblia kung ano ang hatol sa'yo. Yun ang nakasulat. Hindi nakasulat na kung ano mangyayari sa'yo, kundi nakasulat kung ano ang mga ginawa mo, tapos titimbangin sa araw ng paghukom, yung mga nakasulat dun sa aklat ng buhay mo, na kung ano-ano ba ang mga pinaggagawa mo, ibabatay sa salita ng Diyos sa Biblia. Yun ang pagbabatayan ng hatol. Ecclesiastes 12, 13, 14, pakinggan mo. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Pati yung mga itinago nating bagay sa buhay, hindi natin ipinamalay, mayroong mga nakatago tayong gawang mali, mga misdeeds. Dadalhin ng Diyos yun sa kahatulan. Pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti, maging ito'y masama. Yun ang nakasulat, kapatid. Hindi totoo na para ka na lang puppet na pinapakilos ka ng kontrol. Hindi totoo yun. Tatak ng masama yung humihiram, hindi nagsosoli. Kumporme sa sitwasyon. May sinasabi kasi sa 37:21 ng awit, ganito. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. Tatak ng masama yung humihiram, hindi nagsosoli. Hiram na martilyo, di na sinole, ininteres na. Naghiram ng kung ano, tapos nanghiram ng pera, ayaw na isole. Dapat namang isole at pwede namang isole, hindi na sinusole. Masama yun sa Diyos. Kaya dun sa 13:8 ng Roma, ang nakasulat ganito. Huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man, maliban na sa mga ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakaganap na ng kautusan. Bawal yung magkautang ka. Ang kahulugan nun, hindi bawal mangutang. Hindi ganon. Utos nga yung magpautang. Paano bawal ang mangutang? Mateo 5:42. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Paliwanag ang salita ng Diyos bibigyan mo pag may nanghihingi sa'yo. Huwag mo naman tatalikuran yun sa'yo nangungutang. Hindi masamang mangutang at magpautang. Ang masama, magkautang ka na mananatiling utang di ka nagbabayad. Yun ang masama. Kaya sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man. Kailangan yung inutang, bayaran.
At ang isa pang paraan ng pagkakautang, yung nasa 13:7. Diyan pa rin sa Roma. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Huwag kayong magkautang ng anupaman sa kaninuman. Ang isa pa palang diwa ng utang, pag hindi mo ibinigay sa kinauukulan, yun dapat mong ibigay. Bigay nyo ikasalaatan sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan. Pag hindi mo ibinigay, may utang ka. Lalabas, may utang ka na hindi mo binabayaran. Kasi hindi mo ibinigay yung karampatan sa kapwa o sa dapat mong bigyan. Basahin natin ang unang Korinto 7, versikulo 3. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Utos na ibigay ng lalaki sa asawa ang nararapat. Gayon din naman ang babae, ibibigay sa asawa ang karapat-dapat. Ano yung ibibigay mo? Lalaki sa asawa mo na nararapat. Yung obligasyon mo sa kanya. Yung babae ganun din. Pag hindi mo ibinigay sa asawa mo yung nararapat, nagkakautang ka sa asawa mo. Kaya kung babalikan natin yung 13:7 ng Roma, ibigay nyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan, huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman. Ang ibig sabihin, yung hindi mo pagbabayad what is due sa mga tao, nagkakautang ka. Hindi ka lang nagkakautang sa tao, nagkakautang ka pa sa Diyos. Kagaya halimbawa, isa kang employer, inaasahan ng iyong employee na papasahurin mo siya, hindi mo siya pinasahod, kasalanan sa Diyos yun. May utang ka no, nakasalanang utang. 24:14 ng Deuteronomio. Huwag mong pipighatiin ang isang nagpapaupang dukha at salat, maging siya'y sa iyong mga kapatid o sa mga iyong taga-ibang bayan na nangasa iyong bayan sa loob ng iyong mga pintuang daan. Sa kaniyang kaarawan ay ibibigay mo sa kanya ang kaniyang kaupahan. Ni huwag lulubugan ang araw sapagkat siya'y mahirap at siyang inaasahan ng kaniyang puso. Baka siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. O kita mo, magiging kasalanan pag yung sweldo ng iyong katulong o yung ini-hire mong tao, hindi mo ibinigay sa oras na dapat mong ibigay, kasalanan yon. Nangungutang ka nun. Bakit? Sa kaarawan ay ibibigay mo sa kanya ang kanyang kaupahan. Ni huwag lulubugan ng araw sapagkat siya'y mahirap. Siyang inaasahan ng kanyang puso. Baka pambili yun ng hapunan ng pamilya bago lumubog ang araw, bigay mo na. Baka siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. Kaya kapatid, yung salitang utang, maraming kahulugan sa Biblia yon. Kaya nung manalangin ng Kristo, tinuro sa apostol, ipatawad mo sa amin ang aming utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Hindi lahat pera yun. Maraming bagay yung pagkakautang. Yung isang anak na hindi marunong gumalang sa magulang, nangungutang yon. At ang tawag nga ron, walang utang na loob. Nangungutang ka sa Diyos. Kasi ang Diyos ang may utos, igalang mo ang iyong ama't ina, siyang unang utos na may pangako. At 3, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Mga anak, sa 1, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Utos ng Diyos yan eh. Pag nilalapastangan mo ang magulang mo, nagkakautang ka sa Diyos. Yang pagpapatubo, hindi masama sa mga negosyante. Meron akong babasahin sa iyo na parabola ni Kristo doon sa Mateo 25:14. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin
at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kani-kaniyang kaya, at siya yumaon sa kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon, at siya'y nakinabang ng 5 pang talento. Sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kaniyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Datapwat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, Ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Yung parabola nagsasabi na naghahanap ng tubo o pakinabang yung Panginoon na nagbigay ng kapital o talento. Ang katumbas niyan doon sa Lucas, basahin natin ang ganito ang pagkakasulat doon sa Lucas. Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bangko at nang sa aking pagbalik ay mahingi ko yaon pati ng tinubo? Do hindi naman masama pala mag-expect ka ng tubo ng iyong salapi. Sa bangko, ganun eh. Yung mayayaman kasi sigurista, imbis na ipahiram sa mahirap yung pera nila, dinadala sa bangko. Meron namang nagpapahiram sa mahirap, aalisin sa bangko. Sa bangko kasi 2% hanggang 6% per annum. Tapos ipapautang sa mahirap, gagawin 10%, 20% per month. Kung nasa bangko yung pera mo, wala pang 1% ang kita sa isang buwan. Tapos papahiram mo sa mahirap, gagawin mo 20%. Masyadong mabigat yun, kapatid. Parang walang konsiderasyon yung iba. Kasi pag sa bangko lang, kikita lang yun, wala pang 1% isang buwan. Inilabas mo, pinahiram mo sa mahirap na naghahanap buhay. Pagkatapos i-charge mo ng 20%, parang wala ka ng konsyensya nun. Bakit sa bangko, pumapayag ka na wala pang 1% yung tubo mo sa buwan? Ba't pagka sa mahirap, gagawin mo 20%? Kasi hindi ka naman siguradong magbabayad kahit na. Kung hindi ka siguradong magbabayad, pero kung nagbayad na, di bawasan mo naman. Di ba? Halimbawa, hindi ko siguradong magbabayad, kung nagbayad na, ba't ganun pa rin? Yun pananakim na yun. Bawal na ng Diyos yun, kapatid. Yung usury na masyadong matataas na patubo, yun ay covetousness na yun. Ayan sabi sa Biblia, thou shall not covet. Covetous na yun, pananakim na yun. Sobrang-sobra ng patubo, 20%, 10%. Pagka mahirap ka, kakagatin mo, kapit sa patalim, sabi nga ang taong gipit, kahit sa patalim, kumakapit. Kawawa. Meron talagang matatakaw sa tubo. Ang tawag ng Biblia ron,
nandoon sa Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 14. May lahi na ang mga ngipin ay parang mga tabak at ang kanilang mga bagang ay parang mga sundang upang lamunin ang dukha mula sa lupa at ang mapagkailangan sa gitna ng mga tao. Merong ganyang lahi eh. Lahi na kumakain sila ng mga dukha. They prey on the needy and the poor. Yung mga nangangailangan, mga gipit. Yun ang kanilang biktima. Kaya habang mahahatak yung tubo, papatubuan ka, alam na gipit ka, kakagatin mo. Doon sila kumikita ng napakalaki. Pagbabayaran nila yan pagdating ng araw. Hindi naman masamang magpatubo sa kapatid. Kung gagamitin sa negosyo, hindi naman para sa pagkain. Magpatubo, pero nasa mutual understanding yun. Huwag mo namang masyadong napakataas. Sabi sa Biblia, tutuparin natin ang kautusan ni Kristo. Hindi ang kautusan ni Moises, hindi ang kautusan ng kung sino-sinong Poncio Pilato, kundi ang kautusan ni Kristo. Maselan po kasi yung bagay na yan. Kung ilalagay ko kayo sa ilalim ng batas ng Diyos, nagkakasala po kayo kasi buhay pa yung asawa nung kinakasama nyo. Sa party nyo, patay na asawa nyo, pwede na kayo na mag-asawa ng iba. Pero dun sa party nung kasama nyo ngayon, na kanyo ay kapatid nung una nyong asawa, lalabas, nagkakasala siya kasi hindi naman patay yung asawa niya, nag-asawa siya sa inyo. Kaya lang, ang punto ganito, maselan po ito. Nangyari po yan sa inyo, sa Katoliko kayo. Hindi naman tinuturo sa Katoliko yung buong aral ni Kristo. Kaya lang kayo mananagot sa Diyos kung nasa ilalim kayo talaga ng batas ng Kristo. Mabigat pong kasalanan yan para sa inyong kasama ngayon. Kasi meron siyang asawa, hindi naman patay yung asawa niya. Pero kung pareho naman kayong nasa labas ng batas, kasi ang batas po ni Kristo may jurisdiction yan eh. Itinuturo yung batas ni Kristo sa mga taong nasa ilalim ng kanyang batas, yung nasasakop ng kanyang batas. Nasasakop kayo, batas ng Katoliko, batas ng kung aling relihiyon. Hindi naman po yan ang relihiyon sa Biblia. Pakinggan nyo sandali ito para maunawaan nyo ibig kong sabihin. 3:19 ng Roma. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Ayon, ang sinasabi ang wika ng kautusan, sinasabi yon sa nasa ilalim ng kautusan. So the law has its effectivity over those who are under the law. Pag wala ka sa ilalim ng batas, ibang sitwasyon yon. Wala ka naman po sa ilalim ng batas kasi nasa Katoliko ka. Iba naman ang batas ng Katoliko eh. Iba sa batas ni Kristo eh. Dapat napailalim ka sa batas ni Kristo. Basahin natin ang 6:2 ng Galacia. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Sabi sa Biblia, tutuparin natin ang kautusan ni Kristo. Hindi ang kautusan ni Moises, hindi ang kautusan ng kung sino-sinong Poncio Pilato, kundi ang kautusan ni Kristo. Ngayon, ang kautusan ni Kristo, itinuturo yan ng mga apostol sa iglesia ng Diyos. Sabi ni Kristo sa 28:20 ng Mateo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi
hanggang sa katapusan ng panahon. Pinapaturo yan sa mga apostol. Ang mga apostol naman, tinuturo yan sa iglesia ng Diyos sa Biblia. Sa Katoliko, iba naman ang turong batas eh. Ang kasal dyan, may bayad. No? Wala naman bayad sa Biblia. Bautismo dyan, may bayad. Wala naman bayad sa Biblia. Kaya magkaiba ang batas ng Katoliko kaysa sa batas ni Kristo. Sa batas ng Katoliko, kailangan meron kang ninong, may mga saksi, etc., etc. Sa batas ni Kristo, wala namang ganung kasal eh. Ang talagang tunay na batas na magtatali sa mag-asawa ay ang batas ni Kristo. 7:2 ng Roma. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Ang batas ni Kristo, ang babae na may asawa itinali ng kautusan sa asawa samantalang nabubuhay. Kaya sa batas po ni Kristo, bawal ang diborsyo. Kayong mag-asawa, sa ilalim ng batas ni Kristo, bawal ang pagdidiborsyo, ang separation, habang buhay nang nakatali ka dyan sa batas ni Kristo. Mateo 19:5. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yan po ang batas ni Kristo. Walang hiwalayan, walang diborsyo, walang separation. Bawal po ni Kristo yan. Kinasal ka sa protestante na pwede rin magdiborsyo, hindi yan ang lehitimong batas ni Kristo. Ang lehitimong batas ni Kristo, aral sa iglesyang totoo, bawal ang hiwalayan, bawal ang diborsyo, bawal po yan. Ang pinagsama ng Diyos, hindi nararapat paghiwalayin ng tao. Nagkahiwalay na kayo. 15 taon na kayong hiwalay. Hindi ko naman kayo sinisisi kasi hindi naman tinuro sa inyo yan ng buong pagtuturo sa Katoliko. Kaya yung asawa nyo, nung mamatay, nakasama nyo yung kapatid ng asawa nyo, na humiwalay naman sa kanyang asawa, na yung asawa naman niya nagkaroon na ng ibang asawa. Kaya lalabas po, kung nasa batas kayo ni Kristo, malaking pagkakamali. Pero kung wala naman kayo sa batas ni Kristo, hindi naman kayo nasasakop, hindi ko kayo sinisisi dahil hindi naman tinuro sa protestante, hindi tinuro sa Katoliko, yung mahigpit na batas ni Kristo tungkol sa pag-aasawa. Ang masasabi ko lang sa inyo, ganito. Pwede naman po kayong magsama na kasi nga meron ng asawa yung isa. Kayo naman wala naman kayong cargo de konsensya dahil patay na yung asawa nyo. Kaya lang yung asawa nyo sabit doon sa party na yon. Pero hindi rin naman siya malaking pagkakamali kasi yung asawa niya nag-asawa na rin ng iba. Ang masasabi ko na lang po sa inyo, pasakop kayo sa batas ni Kristo. Kasi pagka kayo ay nabautismuhan ng tunay na bautismo, lahat nung nagawang kasalanan sa umpisa, pinapatawad ng Diyos yun. Parang nagkaroon ka na ng bagong buhay. Yun po yung sinabi kay Apostol Pablo sa 22:16 ng Gawa. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Ang kasalanan po ng taong nagagawa sa labas ng batas ni Kristo, napapatawad po yan ng bautismo. Kagaya ni Pablo, marami siyang ginawang kalokohan ng mga kasalanang mabibigat. Pero nung mabautismoan siya, napatawad siya. 1:13 ng unang Timoteo. Bagaman ng una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Pagka ang kasalanan po, nagawa natin ang hindi mo naman alam na buo. Gaya ni Pablo,
naging mamumusong ako, mang-uusig ako, mang-aalipusta ako. Gayunman, kinahabagan ako. Sapagkat yung ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Kaya yun ang pang-absuelto sa inyo mga kapatid. Matanggap nyo yung bautismo, at pag nabautismo ang kayo, papatawarin na ng Diyos yung nakaraan ninyong mga nagawang mali, makakapag-start kayo ng panibagong buhay. In the world, there are many inventions. Kaya sa mundo ngayon, maraming umiiral na thoughts or schools of thought which are very far from reality. Basahin natin muna ang Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 29. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Sa English, ang sabi diyan, Lo, this only have I found, that God had made man upright, but they have sought out many inventions. In the world, there are many inventions. Kaya sa mundo ngayon, maraming umiiral na thoughts or schools of thought which are very far from reality. Just like what they call soulmate. It is not true. Biblically speaking, and in reality, it's not true. Why are there people who died without meeting their soulmate? Who died a spinster? Namatay na matandang lalaki. Si Kristo, hindi nag-asawa. Apostle Paul did not marry. The minister of the gospel, Titus, Stephen, Timothy, walang asawa. How will you believe na tayo merong soulmate? Kung yun ang totoo, every one of us dapat nakatagpo ng asawa. Saan ba nanggagaling kung magkakaasawa ka, magkakaroon ka ng soulmate? Do we have to take it in general na tayong lahat may soulmate? Saan ang gagaling? 19:14 ng Kawikaan. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Iyan bigay ng Diyos yan pagkailangan. Pag tapat ka sa Diyos, bibigyan ka niya ng mabait na asawa. Meron kasi, ang nasusumpungan sa buhay, hindi mabait na asawa. Asawa na pain ni Satanas para ikaw ay ihiwalay sa Diyos. Tanggapin mo't hindi, merong mga asawa, hindi sa Diyos. Kakaliwain ka, gagawin ka ng masama, gusto lang sa'yo pera, hindi ka niya mahal. That is reality in life. Not all wives come from the Lord. A prudent wife is from the Lord. But if you have a wife which is not a prudent wife, hindi ang Diyos ang may bigay sa'yo nun. How can you now claim na bawat isa sa atin merong soulmate? Hindi totoo yun. Galing yan sa Egyptian mythology, not from the Bible. Let us read the info. In terminology, soulmate or split soul theory is an Egyptian Greek religio mythology, clay creation myth-based origin of humans model, which posits that humans originated in pairs, bound in one body, with one original soul, but were split in two, supposedly for doing something offensive to the gods, after which the newly separated humans forever wandered the earth in search of their long-lost soulmate, so to reunite their incomplete souls and become one again. How is that? If that is true, then the Apostle Paul was lost forever because he did not find his soulmate all throughout his lifetime. Stephen likewise, Titus, the most famous laborers of Christ for the gospel are single people. Although we do not deny the fact that merong mga apostol nagkaasawa. Pero to say that a human being is created a soul then was split into two, mali yun. It is not true. Bakit?
if you are going to travel the world to find your soulmate because you were split into two. Therefore, Paul and the rest of the Christian community in the first century were all lost because they did not find their soulmates. Di totoo yun. There are people who were meant by God to be single throughout their lives. Sa Mateo, Kapitulo 19, versikulo 10. Ang mga alagad ay nangagsasabi sa kanya, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, ay hindi nararapat mag-asawa. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyong mga pinagkalooban. Sapagkat may mga bating na ipinanganak na gayon mula sa tiyan ng kanilang mga ina, at may mga bating na ginagawang bating ng mga tao, at may mga bating na nangagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit. Ang makatatanggap nito ay pabayaang tumanggap. Yung bating eunuch yon. In the Greek Bible, they were castrated, kinapon. They lost their desire for sex. Because in the olden times, merong mga tao talaga inaalis yung organ, especially the testicles. Inaalis yun, kaya ang tawag sa Bible doon, bating. Ang sabi doon sa English, there are some eunuchs which were so born from their mother's womb. There are people born without the ability to marry. Their sexual organ is not normal, is destroyed from the womb. That's why, doon sa panahon ni Moises, may sinasabi, yung nasira ang iklog. Basahin natin yung 23:1 of Deuteronomy. Ang nasaktan sa mga iklog o ang may lihim na sangkap na putol ng katawan ay hindi makapapasok sa kapisanan ng Panginoon. In English it says, He whose testicles are crushed or whose male member is cut off shall not enter the assembly of the Lord. they were like that from the womb. In the olden times, among the Israelites, a person like that cannot be in the tabernacle to serve. They can just stay as members of the people of God, Israel. Ang ibig sabihin, merong by birth, merong hindi pwedeng mag-asawa. Kung paano totoo yun sa babae, totoo rin yun sa lalaki. May lalaki, sira ang sex organ, pagkapanganak pa lang. Kaya ang sabi ni Kristo, there are eunuchs which were so born from their mother's womb. That's the pronouncement of Christ who knows the truth. And there are some eunuchs which were made eunuchs of men. Nung panahon ng mga nakakaraan, mga hari, meron talagang mga pinapakapon na mga servants ang hari. There are kings that ordered the castration of their servants so that they will not be having preoccupations about their queens. Kagaya nung nandoon sa istorya doon sa 8:27 of the book of Acts. And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of the Ethiopians. The servant of the queen of Ethiopia is a eunuch who had the charge of all her treasure and had come to Jerusalem for to worship. Merong mga eunuch na ginawa talaga ng tao. They were made eunuch by men. The servants of the queen were ordered by the king to be castrated so that the king will not have any preoccupation about the queen. That the queen may be raped or the queen may fall in love with her servants. Para mawala yon, the king caused all the servants of a queen to be castrated. Kaya what the Lord Jesus Christ is saying is reality. There are eunuchs which were so born from their mother's womb. There are some eunuchs which were made eunuchs of men. And there be eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. Kaya, it is your own choice, personal choice, to be not a eunuch which is castrated. You are whole, buo ka.
May bayag ka, may ari ka. Pero parang si Paul, he is complete as a man. Hindi siya eunuch. But he made himself eunuch for the kingdom of heaven's sake. Dahil sa kaharian ng langit. Pagka kayong dalawa lang, hindi nyo mapapatibay ang pagsasama nyo. You will be subject to temptation, panunukso ni Satanas, panunukso sa paligid. Ang talagang pampatibay, kapatid, ay yung aral ng Diyos eh. At yun ang ipinangangaral ng mga mangangaral ng Diyos. Ang ginagawa nila, patibayin ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng aral ng Diyos. Basahin natin ang Gawa ng mga Apostol, 14:22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ang ginagawa ni Pablo at ng ibang mga apostol, pinapatibay nila ang kaluluwa ng mga alagad. Paano? Inaaralan sila na to remain in faith, manatili sa pananampalataya. At inaaralan silang pagdadating ang kapighatian, huwag silang mawalan ng loob. Kasi sabi ng talata, sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian, kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya, ang pagkatibay ng isang tao, kinakailangan mo yung mangangaral na sa Diyos gaya ng mga apostol. Kayong dalawa lang, hindi nyo mapapatibay ang inyong pagsasama. Kailangan nakakarinig kayo ng aral mula sa mangangaral na nangangaral ng totoo. Basahin natin ang unang Korinto 14:3. Datapwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Tinranslate na nanghuhula. Sa English, he that prophesieth. Yung prophesying sa Biblia, sa New Testament, ang kahulugan nun, nagsasalita siya sa pangangaral, sa pagpapatibay at sa pag-aliw. He that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. Yung nangangaral, nanghuhula, ang kahulugan kasi nung nanghuhula, nangangaral. Hindi yung manghuhula sa Quiapo, no? Ang sabi, yung nanghuhula, nagsasalita sa tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Saan manggagaling yung ipangangaral niya na ikaaaliw ng tao? Doon sa Roma, Kapitulo 15, versikulo 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Saan manggagaling yung pag-aliw? Pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Ang sabi ni Pablo sa 14:3, ang nanghuhula, nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Saan manggagaling yung ikaaaliw? Ikaaaliw mula sa kasulatan, pag-aliw ng kasulatan, pag-aliw ng salita ng Diyos. Kaya ang pagpapatibay sa tao sa pagsunod sa utos para ang isang pamilya maging buo lagi, wag masira, kailangan yung pamilya na yun dapat laging nakikinig ng salita ng Diyos, kapatid. Yun ang pampatibay, yung aral ng Diyos, ng Ebanghelyo. 1:23 ng Kolosas. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig. Ang Ebanghelyo na naririnig nila, sabi ni Pablo,
kung kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, nababaon at matitibay. Bakit matibay? Di makilo sa pag-asa sa Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo, yun yung aral ng Diyos. Kaya yung aral ng Diyos, walang duda kapatid, yun ang magpapatibay. Kasi sa Ebanghelyo nakalagay, lalaki, iibigin mo ang iyong asawa gaya ng iyong sariling katawan. 5:28 yan ng Epeso. Ang umiibig sa kanyang asawa, umiibig sa kanyang sarili. 23, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya ni Kristo, pangulo ng iglesia. Yung lalaki, papanguluhan mo yung asawa mo, papanguluhan mo na may pagmamahal doon sa 25. Mga lalaki, ibigin ninyo inyong asawa, gaya ni Kristo umibig sa iglesia, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ang Ebanghelyo, maraming aral para ang lalaki magmahal sa asawa. Pakundanganan ng asawa, mahalin ng asawa, igalang ang asawa. Yung babae naman, ganun din, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sa Panginoon. Kung papaanong ang iglesia nasasakop ni Kristo, ang mga babae pasakop sa kani-kanyang asawa. Tapos, ang mga babae, gumalang sa kanyang asawa. Ang babae ay magmahal sa kanyang asawa. Kung ang aral ng Ebanghelyo ang sasagana sa inyo, titibay yung inyong pagsasama. Paano mangyayari yun? Merong kasangkapang mangangaral para patibayin ang kaluluwa ng tao. Ang ikakatibay ng lahat ng nasa iglesia, yung pag-ibig. Kung ang aral ng Ebanghelyo ang sasagana sa inyo, titibay yung inyong pagsasama. Paano mangyayari yun? Merong kasangkapang mangangaral para patibayin ang kaluluwa ng tao. At ang higit sa lahat, na ikatitibay ng lahat ng tao, maging pamilya, maging sambahayan, maging magkaibigan, maging magkakapatid, ang pampatibay sa lahat yung nasa 4:16 ng Epeso. Na dahil sa kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan. Iibigin mo ang Diyos una sa lahat, iibigin mo ang iyong kapwa, ibigin mo asawa, ibigin mo anak, iibigin mo ang kapatid, iibigin mo pati kaaway. Ang pampatibay ng Diyos sa lahat ng samahan sa iglesia, maging mag-asawa, maging magkamag-anak, pamilya, o maging iglesia sa kapatiran, ang pampatibay ng Diyos ay ang pag-ibig. Pag yun ang namamayani, matibay ang sambahayan, matibay ang kapatiran, matibay ang isang organisasyong sa loob ng samahang sa Diyos. Pag ang namamayani, pag-ibig, sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Ang sabi sa English, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Ang pag-ibig ang nagpapatibay sa lahat ng function ng nasa iglesyang totoo. Yun po ang masasabi ko kapatid, nasa Biblia, yung pagpapatibay, yun ang buklod ng pag-ibig eh. Ang pag-ibig parang buklod. Tingnan mo yung tingting. Yung tingting, madaling maputol yun. Pero pag pinagsama-sama mo yung tingting, binuklod mo, matibay yun, di mo basta mababali yun. Ang sabi ni Pablo sa Colosas 3:14, At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. The bond of perfection. Wala ka nang kulang pa pagka natutunan ng asawa, anak, magulang, kapatid, bayaw, hipag, ang pagsasama
sa ilalim ng pag-ibig na itinuturo ng Biblia, kapatid. Kaya ako natutuwa ako Sa samahang ito, matitibay ang kapatid dito Maraming mga pag-uusig, maraming paninira, mga inimbento, kung ano-ano. Pero matibay ang samahang ito. Ang nagpapatibay yung pag-ibig. Yung itinuturo ng Biblia na pag-ibig ang pampatibay sa lahat sa loob ng iglesia. Huwag ka mag-alala. Nagtakda ang Diyos ng panahon, i-destroy niya yung masasama na yan. Bakit pa merong suffering? Ba't merong pang evil? Ba't pinapayagan ng Diyos? Kasi kung lahat ng gagawa ng masama, pati tao, papatayin agad ng Diyos, wala namang maliligtas na kahit isa. Bawa, ikaw, gumawa ka ng kasamaan sa buhay mo, malaking kasamaan ang ginawa mo. Biro mo, sabihin mo, wala kang panahon sa Diyos. Pero sa pera, may panahon ka. 3 trabaho. Hinaharap mo ang Diyos, wala kang kapana-panahon. Lahat ng kailangan natin binigay sa atin. Wala tayong kahit anong oras na ibinibigay sa Kanya. Puro sa trabaho, puro sa asawa, puro sa anak, puro sa kayamanan. Yung lumikha sa atin, wala tayong kahit kapirasong oras. Bakit ang tao nakakaranas ng suffering at saka ng mga evil sa buhay? Kasi pinapayagan ng Diyos for the meantime, ang tao ay mabigyan ng pagkakataong magsisi. Kasi kung lahat ng gagawa ng masama, kagaya halimbawa ni Satanas, papatayin agad ng Diyos, wala na matitirang tao sa mundo. Baka pati ako, wala na rin sa mundo ngayon. Basahin natin sa awit, 133 ng awit. Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, o Panginoon, sinong tatayo? If He is going to remember iniquities, who shall stand? Baksak tayo lahat. Kasi lahat ng tao nagkakasala. Bakit hindi nawawala agad ang masama? 2 Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Bakit nagpapahinuhod ang Diyos, nagpapasensya? Para makapagsisi ka. Hindi ibig sabihin kinukonsinti ka o yung masama kinukonsinti, hindi. Para lang makapagsisi ka. Ngayon tatanungin mo, bakit po si Satanas hindi pa pinapatay ng Diyos? Hindi pa dinidestroy ng Diyos? Lalabas, hindi siya hustisya. Pag agad niyang dinestroy si Satanas. Bakit? Nilikha niya rin yun yung kerubin Ibig sabihin, pag patay agad. Sige, i-apply ngayon din ng Diyos sa ating mga tao yon para justice. Nilikha niya ang mga anghel, nilikha niya rin tayong tao. Mahal niya ang tao. Kaya dahil sa atin, hindi niya agad maparusahan yung demonyo. Bakit? Kasi pag pinarusahan niya yun, dapat parusahan niya rin tayo agad. Pareho lang nilikha ng Diyos ang anghel at ang tao. Nauna pa nga ang mga anghel Angels existed billions of years before us. Nung likhain ng Diyos ang mundo, ang mga anghel nag-aawitan na sila. Nasa Hobyan 38:4 hanggang 8. Nang likhain ng Diyos ang mundo, ayon sa siyensya, bilyon taon na ang mundo. So bilyon taon nang nag-i-exist ang mga anghel. Tayo namang mga tao, wala pa tayong 10,000 taon mula kay Adan pagka halimbawa, pag nagkasala, papatayin agad ang anghel, i-apply niya rin yun dapat sa tao kasi mas nauna niyang lilikha ang mga anghel Dapat fair siya sa anghel at sa tao kasi fair ang Diyos Pagka yung masasamang mga anghel, mga espiritu, agad ng Diyos di-destroy. Dapat pag nagkasala ang tao, destroy ka rin. Mahal niya ang tao, hindi niya agad tayo i-destroy. Kaya nga bibigyan niya tayo ng panahong magsisi. Kaya hindi niya rin agad i-destroy yung masasamang espiritu.
Pero huwag ka mag-alala. Nagtakda ang Diyos ng panahon, i-destroy niya yung masasama na yan. At pati yung mga taong masasama na ayaw na talagang magbago, isasama niya na. 25:41 ng Mateo. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Pagdating ng last judgment, sasabihin ng Diyos doon sa mga masasamang tao, sa mga kambing na nilagay niya sa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, pasaapoy kayong walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ang pinagshandaan nun, yung mga anghel ng dyablo sa kanyang dyablo. Pero pagka susunod ka sa katarantaduhan nila, pati ikaw dadalhin doon. Merong oras na paparusahan ng Diyos lahat eh. Isasama na yung mga taong ayaw magbago. Pero samantalang wala pa yung oras na yon, huwag kang tumutol na, ba't hindi pa alisin yung mga taong masama na yan? Para wala nang naho-hold up, wala nang suffering, wala nang nangre-rape. Hindi naman tayo marunong pa sa Diyos eh. Huwag ka lang mainip, dadating din yun. Paparusahan ng Diyos yung masasamang tao. Kaya lang, for the meantime na hindi pa siya nagpaparusa, parang grace period sa mga taong masasama na sana makapagsisi sila. Sa magitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Yung kahulugan ng salitang pumasok, hindi sa mundo nag-umpisa ang kasalanan o kasamaan. Alam mo kung saan nag-umpisa. Saan ba nang galing ang kasamaan? Alam mo, ang Diyos, hindi sa Kanya galing ang kasamaan. At wala siyang inilagay na kasamaan sa mundo. Nag-umpisa ang kasamaan sa labas ng mundo. Basahin natin ang 5 ng Roma, versikulo 12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Ang sabi diyan, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan yon, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Kay Adan, sa tiempo na yan, nakapasok ang kasalanan. Kaya nga walang pre-Adamic race eh. Lalabas, kay Adan lang pumasok ang kasalanan sa mundo. Pagkatapos ikaw naman na yung pre-Adamic race, nilipol lahat dahil sa kasamaan. Paano nagkaroon ng kasamaan nun? Pumasok lang ang kasalanan sa panahon ni Adan. Sa magitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Yung kahulugan ng salitang pumasok, hindi sa mundo nag-umpisa ang kasalanan o ang kasamaan. Alam mo kung saan nag-umpisa. Basahin natin ang Ezekiel 28:14, 15 at 17. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Ito'y isang kerubin, mataas na uri ng anghel. Sa katunayan, yan ang mga pinakamatataas na anghel yung kerubin. Merong serapin, merong anghel, pero yung mga kerubin, yan ang mga nasa higher up. Kumbaga, kung halimbawa, sasakay sa kabayo ang Diyos, halimbawa lang ito, sasakay siya sa kabayo, ang sasakyan niyang kabayo yung mga kerubin. Para ipakita ko lang sa'yo, they are very close to God, yung mga kerubin, kasi nandun sila sa higher hierarchy of angels, yung kerubin. Kaya ang Diyos, kung sumasakay, sasakay siya sa mga kerubin, hindi sa mga ordinaryong anghel lang, Malapit ang proximity ng kerubin sa Diyos. Mga matataas na uri ng anghel yung kerubin. Ngayon, merong isang kerubin na ginawa ang Diyos na sakdal. Pero hanggang ang nasumpungan ni ka ang kalikuan sa iyo, saan nag-umpisa yung kasamaan ng kerubin? Sa 17.
Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa. Aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Ang puso niya ay sumama, nagmataas. No? Ano ba ang nangyari sa puso ng kerubin? Doon sa 14:12 ng Isayas, Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong puso, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan. ng kapisanan, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gusto niya makipantay siya sa Diyos. Isang kasalanang walang katimbang na kasamaan ng pantayan mo ang Diyos. Ni attempt, hindi ka dapat mag-attempt nun eh. Nakita ng Diyos kay Satanas yung puso niya, hindi niya pa ginagawa. Nakikita na ng Diyos yun eh. Kaya ang kasamaan ang galing sa puso ni Satanas. At si Satanas, wala sa lupa yun. Kaya yung kasamaang nag-umpisa sa puso niya na conceal, yun ang nakapasok sa lupa. Sa pamamagitan ni Adan. Kung paanong sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa libutan. Dito sa libutan, hindi naglagay ang Diyos ng kasamaan. Kaya lang, sa pamamagitan ng pagsuway ni Adan, nakapasok ang kasalanan ng kasamaan sa mundo. Yung tanong mo, saan ba nanggaling ang kasamaan? Sa puso ni Satanas, tapos nakapasok sa mundo sa pamamagitan ni Adan. Kasi sumuway si Adan sa utos ng Diyos. Hindi naman kailangang umanib ka para magkaroon ka ng pananagutan. Yung pagkarinig sa aral ng Diyos, nagbibigay na yun ng pananagutan. Doon sa Santiago 4, versikulo 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Yan, sa nakakaalam, irrespective kung kaanib ka o hindi ka kaanib, kasalanan mo na yung nalaman mo yung dapat na ganun ang gawin mo, paggawa ng mabuti, alam mo na, tapos hindi mo ginagawa, kasalanan sa iyo yun. Whether you are in the church or outside the church, pag nalaman mo. Kaya yung mga hindi kaanib ng iglesia nung una, ang sabi ni Kristo doon sa mga Pariseo, kung hindi nyo naintindihan, mga bulag kayo, wala kayong kasalanan, hindi kayo mananagot. Pero kung hindi naman kayo bulag, nakakakita kayo, mananagot kayo, sabi ng ating Panginoong Kristo doon sa aklat ng Juan, 9:38 natin umpisahan. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako, at siya'y sinamba niya. At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito, upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Yaong mga Pariseo na kasama niya ay nangakarinig ng mga bagay na ito, at sinabi sa kanya, kami baga naman ay mga bulag din? Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapwat ngayoy sinasabi ninyo, kami nangakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Nananatili ang kasalanan nyo. Nagkiklaim kasi sila, naiintindihan nila. Kasi nung sabihin nila na kami ba rin, Panginoon, mga bulag din, parang they know na hindi sila bulag. They trust na hindi sila bulag. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanila,
Kung kayo mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan, dadapwat. Ngayong sinasabi ninyo, kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Ang ibig sabihin, may kasalanan din sila kahit hindi sila kaanib sa iglesia. Pagka narinig nila at naintindihan yung aral ng Panginoong Hesukristo. Ang magkaiba lang, yung kaanib at hindi kaanib, parehong nagkakasala yun pag alam na nila ang aral, di nila ginagawa. Ang pagkakaiba lang, yung hindi kaanib, mayroon pa siyang pagkakataon na mapatawad. Pag umanib siya at nagsisi, may pagkakataon pa siya. Yun ang pagkakaiba. Yun namang kaanib na naliwanagan na ng husto, yun ang wala ng pag-asa pagka sinadya niyang labagin yung naliwanagan niya. Sa 6:4-6 ng Ebreo. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Yun. Pagka naliwanagan na, tungkol ang wika sa minsang naliwanagan. Nakalasap na ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi na ng Espiritu Santo, nabautismuhan na, tapos nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Tapos saka nahiwalay sa Diyos, hindi na maaaring baguhin sila ng pagsisisi. Karugtong nung sinasabi niya sa 10:26 ng Ebreo pa rin. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yan ang sabi ng salita ng Diyos, kapatid. Kung sinasadya ng pagkakasala, pagkatapos na matanggap na ang pagkakilala sa katotohanan. Ibig sabihin, naanib na yan. Natanggap niya na pati bautismo. Pero sinadya pa niyang magpatuloy sa kasalanan, wala nang hain na natitira. So dalawang kondisyon yan. Nakaalam, nakarinig, kaanib at saka hindi. Yung kaanib, walang pag-asa yun pagka sinasadya niyang nilalapastangan ng aral ni Kristo. Yun namang hindi kaanib kasi may provision pa ng pagpapatawad doon kasi wala pa yung katulong na espiritu. Sa bautismo kasi tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo, sabi ng Biblia. Yung kaloob na yun yung espiritu ng pagkukupkop. Bibigyan tayo ng espiritu ng pagkukupkop, pag-aampon. Sa English, Spirit of Adoption. Yun ang isa sa pangunahing kaloob ng Espiritu Santo, yung espiritu ng tinatawag na adoption. Basahin natin yung 8 ng Roma 15 at 16. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pag-aampon, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Iglesia, ang binabautismuhan, tumatanggap siya ng espiritu ng pag-aampon. The Spirit of Adoption. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit
that we are the children of God. Ayon, sabi sa Biblia, you have not received, sabi sa mga kaanib sa iglesia sa Roma, the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption. Yung sinabi na tatanggapin ng kaloob ng Espiritu Santo, ang isa roon ay yung spirit of adoption. Nag-uumpisa yon sa pagkatao ng isang tao na nabautismuhan. Mag-e-exist sa kanya yung spirit of adoption na yun. That is a God-given spirit sa isang taong tumanggap ng bautismo. Yung espiritu na yon, lalakip sa ating espiritu. Sabi dun sa 16 sa English, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Sabi sa Tagalog, ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya itinatanghal na anak ng Diyos ang nasa iglesia, na totoong iglesia, na tumanggap ng bautismo kasi ibinibigay sa kanila yung spirit of adoption. Habang nagpapatawad tayo, pinapatawad tayo ng Diyos. Ang Diyos nagpapatawad at utos niya sa atin, magpatawaran din tayo. Ngayon, malalaman mo kung pinatawad ka, kung hindi. Bakit? Halimbawa, pinatawad ka ng kapatid o ng isang kasama mo sa paglilingkod. Papatawarin ka rin ng Diyos. Yun ang batas sa iglesia, magpatawaran kayo. Sabi dun sa Kolosas, basahin natin ang 3:12. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Magpapatawaran, batas yun sa iglesia ng una eh. Kaya halimbawa, nagpatawaran tayo, papatawarin din tayo. Pagka nagpatawad ka, nagpatawaran kayo, alam nyo na pinatawad kayo ng Diyos. Dapat alam mo yun. Kasi utos niya pag pinatawad mo, papatawarin ka rin niya. 6:14 ng Mateo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Pagka alam mo pinatawad mo yung kapwa mo, yung kapatid mo, alam mo pinatawad ka rin ng Diyos kasi yun ang gusto niya eh. Magpatawaran kayo, sumunod ka. Kaya papatawarin ka ng Ama. Alam mo na pinatawad ka kasi nagpatawad ka rin eh. Ganon ang alam ng mga unang Kristiyano. Basahin natin ang 2 Korinto, Kapitulo 2, versikulo 10. Datapwat ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman, sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman, ay dahil sa inyo, sa harapan ni Kristo. Alam natin kasi, meron kang kaaway, pinatawad mo, papatawarin ka rin ng Ama kung nagkasala ka. Habang nagpapatawad tayo, pinapatawad tayo ng Diyos. Pag naaawa ka, kaaawaan ka ng Diyos. Di ba sabi ni Kristo yon, mapalad ang maawain, siya'y kaaawaan. Di ba? Kung ano kasi yung gagawin mo sa kapwa mo tao, yun din ang gagawin ng Diyos sa iyo eh. 62:12,
ng awit. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kaniyang gawa. Kaya pag naawa yung tao, naaawa rin siya dun sa naawa. Pag nagpatawad yung tao sa kapwa, papatawarin niya rin yung nagpatawad. Yun ang batas eh. Ngayon, ang isa pa, para malaman mo na pinatawad ka na ng Diyos, ito, sa 1:7 ng unang Juan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Pagka ikaw ay nalinis, ibig sabihin, hindi mo na inuulit yung kasalanan, napatawad ka na nun. Pag nagtagumpay ka na malinis ka na dun sa kasalanan, di mo na ginagawa uli. Ibig sabihin, napatawad ka na ng Diyos. Kaya lang, ang kahilingan ng Diyos, ipahayag mo yung kasalanan mo. Kanino mo ipapahayag? 32:5 ng awit, pakinggan mo. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Maliwanag, papahayag mo sa Panginoon. Pahayag mo sa Diyos, tanggapin mo na nagkasala ka, humingi ka ng kapatawaran. Sabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Kaya alam mo na pinatawad ka Pag halimbawa, kinumpisal mo sa Diyos, nanalangin ka, humingi ka ng tawad. Tapos lilinisin ka niya. Pagka hindi mo na ginagawa uli, ibig sabihin na patawad yung kasalanan na yon. Nalinis ka na ron. Yung iba na nagpapanggap na nakakakita, palpak Kaya ang mga tao, hula-hula lang yan. Kung may magkatotoo man, tsamba-tsamba. Walang taong nakakakita ng future. Kalokohan yan, huwag kang papaniwala dyan. Ang nakakakita ng future, ang Diyos lang. Basahin natin ang 27 ng Kawikaan. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Do not boast of tomorrow. Huwag mo ipapaghambog yan. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Yung tomorrow lang, hindi mo nga alam Yung future, ang Diyos lang ang nakakakita nun. Siya lang ang nakakaalam ng mangyayari. Kaya merong mga prophets na kinasangkapan ng Diyos. Hindi ibig sabihin, sila ang nakakita ng future. Idinikta sa kanila ng Espiritu ng Diyos yung future kung ano mangyayari. Kaya nakasulat sa Biblia. 46 ng Isaias, versikulo 9 hanggang 10, kapatid na Daniel. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi,
ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Siya ang wika, ang Diyos na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ang sabi sa English doon sa talatang yon, declaring the end from the beginning. Alam niya na kung ano mangyayari sa katapusan mula sa umpisa. Kaya ang Diyos lang, the only person that exists that can tell us what will happen in the future. At ito, sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit, ipinahayag niya yung mangyayari sa kanyang mga prophets. Kaya ang tawag sa umpisa, nung panahon pa ng nakaraang mga panahon, prophets. Ang iba naman ang tawag seer. Yung nagsasabi sa tao kung ano ang hinaharap. Nakakakita sila ng bagay na hinaharap kasi ipinapakita at idinidikta sa kanila ng Diyos. Pero ang tao sa kanyang sariling kakayahan, walang taong merong ganong kakayahan. Ngayon, yung iba na nagpapanggap na nakakakita, palpak eh. Kaya ang mga tao, hula-hula lang yan. Kung may magkatotoo man, tsamba-tsamba. Kaya yung kapangahasan na lalagay ka sa parang kalagayan ng Diyos na nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. Mangangahas kang sabihin. Sabi ni Madam Kulasa, nako may babagsak na eroplano. Hindi naman sinabi kung anong araw, kung saan. Basta may babagsak na eroplano. Parang hula-hula na hindi man sinabi may babagsak na eroplano sa Davao o may babagsak na eroplano sa Los Angeles. Alam nyo kasi, ang eroplano, yan ang binabantayan sa buong mundo. Pag may bumaksak, hindi pwedeng hindi babalita sa buong mundo. Sabi ni Madam Kulasa, may babaksak na eroplano. Di man sinabi kung saan. Dapat, kung talagang nakakakita ka, may mananalo sa loto, taga Bohol. Ganon, ang street, ganon, ang number, ganon. Kung talagang totoo yun, para matayaan na yung tamang number. Ba't ganon? Kung talagang nakakakita kayo, sabihin nyo doon sa mahirap, tumaya ka sa loto. Bukas, ang tatamang numero, ganire. Alam mo nga talaga. Pero hindi nga Kung kayo nagpapapaniwala sa ganyan, yan ay bawal ng Diyos yung maniwala ka dyan sa naghuhula-hula. Basahin natin ang Deuteronomio 18:10, kapatid na Daniel, hanggang 12. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsangunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito, ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Huwag makakasumpong sa iyo ng alin? Nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki at babae o nang huhula. Yung hula-hula na yan, alam nyo naman sa sarili nyo, hindi naman totoo yung ginagawa nyo Kaya ako alam, kapatid na Daniel, yung nanay ng asawa ni Brad Danny, dating manghuhula sa Quiapo. Alam naman niya na hindi raw totoo talaga yung sinasabi nila. Ano-ano lang sila, tsamba-tsamba. Kaya alam ko kasi meron tayong mga kapatid, dating manghuhula Alam nila yan na alam nila kung hindi naman totoo yan. Wala lang silang hanap buhay, kaya ginagawa nila.
At doon nakikiramay ako. Pero bawal po ng Diyos yan. Kahit na magalit kayo sa akin, bawal ng Diyos yan. Hanap na lang kayo ng iba. Pinapaasa nyo kasi yung mga tao sa maling pag-asa. Napakasama sa tao na paasahin natin sa maling pag-asa. Sabi nga nung kawikaang English, you are the master of your faith. You are the captain of your soul. Wala sa Biblia yon na nakasulat na ang buhay natin sa libro, parang meron ng script. Kung ano lang yung sabihin ng director, yan sasabihin. Hindi ganun, hindi totoo yun. Totally, meron tayong tinatawag na free will. May free will tayo. Nasa Biblia. 30:19 ng Deuteronomio. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Pwede ka mamili. Ang langit at ang lupa, ang saksi ko sa'yo na dalawa sa harap mo, isang buhay, yung isang panig kamatayan, yung isang panig pagpapala, yung isang panig sumpa. Kaya sabi ng Diyos, kaya't piliin mo ang buhay. So meron tayong karapatang mamili. Pero ang rekomendasyon ng Diyos, piliin mo yung nasa kanan, yung buhay, yung pagpapala. Kaso meron tao. Kaya nga sumama ang pinili, yung kaliwa, yung sumpa, yung kamatayan. Kaya maliwanag dyan sa talata na yan, hindi tayo artista. Sabi nga nung kawikaang English, natatandaan ko nung grade 4 ako, you are the master of your faith, you are the captain of your soul. Sabi nung kawikaang narinig ko sa school. Yun din ang sabi sa pasyon. Sabi sa pasyon, gayon nga nitong araw, hanggang ika'y nabubuhay. Kusang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man. Itong pasyon, kinopya ito ni Padre Mariano Pilapil sa Biblia. Ginawang parang patula, kinakanta naman ng mga Katoliko pag mahal na araw. Sabi sa pasyon, at dili nga magwiwi ka, ang Diyos po ong dakila, totoong magpapabaya, matuwid ka matmalisya, ay araw mo alibhasa. Subalit ka pag nalago, hiningang luhang marupok ng katawan mong mairog. Ang araw mo'y matatapos, ang iirang sa Diyos. May free will ka eh, mamimili ka eh. Hindi nga magwiwi ka, ang Diyos po ang dakila. Hindi naman pag gumawa ka ng masama, makakarinig ka na ng kulog.
Tapos magsasalita sa iyo ang Diyos na mabingi-bingi ka. Walang ganun. Pababayaan ka lang ng Diyos mamili. Ngayon, pagdating nung araw ng paghuhukom, lahat nung ginawa mo na ayon sa iyong kalooban, sumunod ka sa Diyos o hindi ka sumunod, nakalista na yon, araw-araw nililista yon. Yun ang magiging batayan para ikaw ay hatulan kung maliligtas ka o hindi. 20:12 ng Apokalipsis. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. May mga aklat ang Diyos na sinasabi rito. Merong isang aklat ng buhay, tapos may mga aklat na magiging basehan ng paghatol. Kung ano yung ginawa mo, ibabatay doon sa mga aklat. Yung mga aklat na yun, yun ang mga aklat ng Biblia. Sa mga aklat ng Biblia, ibabatay kung ano ba sinabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang mangangalunya. Nakita doon sa aklat ng buhay mo, 1939, nangalunya ka. Tapos, 1942, nangalunya ka uli. 1949, nangalunya ka uli. 1960, nangalunya ka uli. Aba, 2018 80 anyos na yung nangangalunya pa rin. Bubuksan ngayon yun lahat nung nakasulat dun sa aklat ng buhay. Ibabatay ngayon dun sa aklat na siyang Biblia kung ano ang hatol sa'yo. Yun ang nakasulat. Hindi nakasulat na kung ano mangyayari sa'yo, kundi nakasulat kung ano ang mga ginawa mo, tapos titimbangin sa araw ng paghukom yung mga nakasulat dun sa aklat ng buhay mo na kung ano-ano ba ang mga pinaggagawa mo, ibabatay sa salita ng Diyos sa Biblia. Yun ang pagbabatayan ng hatol. Ecclesiastes 12:13-14, pakinggan mo. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Pati yung mga itinago nating bagay sa buhay, hindi natin ipinamalay, mayroong mga nakatago tayong gawang mali, mga misdeeds. Dadalhin ng Diyos yun sa kahatulan. Pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti, maging ito'y masama. Yun ang nakasulat, kapatid. Hindi totoo na para ka na lang puppet na pinapakilos ka ng kontrol. Hindi totoo yun.